ibahagi sa inyo isang paksa na dapat nating maintindihan, malaman. At paksa ito ay may kinalaman sa mga sacrifices. At ang titulo po ng ating subject ay Sacrifices in the New Testament. So, ang Diyos po na lumikha ng langit at ng lupa ay nagnanais na ang kanyang mga lingkod ay siya ay paglingkuran. At sa kanyang paglilingkod ay kinakailangan na siya ay magpupol ng mga paghahandog at pagsasakripisyo. At ang Diyos, mula pa ng unang panahon hanggang sa panahon ngayon, ay hindi nagbabago ng kanyang tuntunin para sa mga taong naglilingkod sa Kanya. May mga kailangang mga items para sa pananambahan sa Kanya. So, dito makikita natin, ipakikita sa atin ng banal na kasulatan kung ano yung mga pananambahan noon at kung ano yung pananambahan at pagsasakripisyo sa panahon ng bagong tipan. So, bago natin po puntahan ay isa-isahin po natin yung mga items na yan na kinakailangan para sa ganon ay makita natin ano yung mga required ng Diyos na para sa items ng pagsamba, sa items of worship. Kung makita natin mula doon sa Wikipedia, una ay tinignan natin, meron kailangan po, sa pananambahan po natin sa Diyos, kinakailangan po na meron po siyang temple, na kung saan dito po ay naninirahan ng Diyos, at dito po siya nakikipagtagpo sa mga tao. At dito po sa Wikipedia, sabi po, a temple is a structure reserved for religious or ritual activities such as prayer and sacrifices or analogous rites. At hindi na natin basahin ng lahat. Dito po sa bandang baba, despite a specific set of settings associated with the religion of the ancient Rome, the word has now become quite widely used to describe a house of worship for any number of religions and is even used for time periods prior to the Roman. So, ang Diyos po, kinakailangan po niya na may temple na kung saan siya ay titira, the dwellings of God. Doon po siya titira. So, sa isang mananambahan, kinakailangan niyang pumunta sa temple. At hindi lang po sa temple, kinakailangan na siya ay pumunta sa priest, kung siya po ay sasamba. Kinakailangan may priest po na magsisilbi para sa kanya sa Diyos. At ayon sa Wikipedia, sabi ko doon sa meaning of priest, sabi ang priest or yung pong mga pagan, meron rin naman po silang mga priestesses. Sa Hudyo, priest lang po, wala po silang priestesses. Okay, sabi po dito, a priest or priestess, at sa Greek po yan ay presbyteros. Sa Latin naman ay presbyter. Sa English ay elder. Ano po yan? Sa German, nakalagay press. From Vulgar Latin, presbos. One put over others. From Latin, praepositos, person placed in charge. So, meron pong itinatalaga ang Diyos. Sa kanyang pananambahan, meron pong itinatalaga ang Diyos na para maglingkod para sa mga tao. At ang tawag po natin po yan, miski ang mga Hebrew people, ang tawag po dyan ay priest. Kaya nga sa mga Hudyo, meron rin po silang mga priest o mga tawag na sacerdote. Tuloy lang natin ang pagbasa. Sabi po rito, is a person authorized to perform the sacred rituals of a religion, especially as a mediatory agent between humans and one or more deities. Sa kaso natin, between us and God, yung nagsisilbi para sa atin. They also have the authority or power to administer religious rites, in particular rites of sacrifice to and propitiation of a deity or deities. Their office or position is the priesthood, a term which also may apply to such persons collectively. So sa pananambahan sa Diyos, hindi lang po meron siyang dwelling, yung kanyang temple na kung saan
na doon po pupunta ang tao para siya ay sambahin. Meron rin pong naglilingkod doon sa temple. Nire-require ko nandiyan siya, meron pong priest. At syempre, kung meron temple, meron priest, meron rin pong sacrifice. Meron pong sacrifice. Ito po yung meaning ng sacrifice na basa natin sa Wikipedia. Sabi doon, sacrifice is the offering of food, objects, or the lives of animals to a higher purpose, in particular divine beings, as an act of propitiation or worship. While sacrifice often implies ritual killing, the term offering, sa Latin po yan, oblatio, can be used for bloodless sacrifices of cereal food or artifacts, for offering of liquids, beverages, by pouring, and the term libation is used. So, makita natin, ito po yung items, no, na kinakailangan sa pagsamba sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan meron pong temple, meron pong priest, at meron pong sacrifice. Ito yung kinakailangan para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. At ito ay hindi nawala, no, sa Old Testament. Ito po ay ang mga Hudyo, nung panahon ng Matandang Tipan, meron po silang physical temple, at yun po yung makikita natin sa Jerusalem.